Stood in the barren land of sin and shame. Oh, wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Magandang Lunes ng gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay at sa ating pong mga laging nakakasama sa programang ito at sa ministeryo ng Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Tayo po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon, sa Kanya pong kabutihan, sa Kanya pong kadakilaan sa ating mga buhay. Bagamat meron po tayong mga pinagdadaanan, meron po tayong nararanasan, nandiriyan pa rin po ang kamay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Salamat din po sa mga bata na narinig po natin na nag-render ng kanilang awit. We would like to thank Bible Baptist Church of Marilao sa pakikipagtulungan po sa ministering ito. Manong Boots, maraming salamat po sa inyo at maging sa tagapangasiwa ng inyong music ministry. Isang napakalaking bagay po na kayo ay makibahagi sa ating pong gawain. Sa bawat isa po na naka-tune in na ngayon, maging sa mga nakakatagpo natin, at doon po sa naaabot ng ating share, isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat, and we would like you to know that you are always welcome to join us dito po sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Just to inform everyone that this ministry is for the purpose of spreading the Word of God. Nothing more, nothing less. Yun lang po ang ating pong intensyon. At nais po nating i-shout out ang ating pong mga kapatiran sa lugar po ng London. Living Water Baptist Mission, London. We praise the Lord sa ginawa po niya kagabi. And to tell you honestly, ako po ay medyo talagang nabigla dahil po sa sitwasyon na gusto ko sanang maalaman yung kalagayan po nila Brother Andy, nila Sister Aida, pero talagang ang Diyos po napaka mapagbiyaya po talaga. And I can say that our fellowship and Bible sharing kagabi ay sadyang pagpapala. Thank you so much Pastor Chris Balino at sa ating pong mga kapatiran sa lugar po ng London. Shout out na rin po sapagkat meron kaming naging personal mentoring ni Pastor Enricel Mariano. Thank you so much sa ginagawa ng Panginoon sa ministry po sa Canada. Let us keep on praying for them, especially for Pastor Enricel in his leadership
and wisdom na kailangan po para siya po ay patuloy na magamit ng Panginoon. At again, sa mga naka-tune in na po, magandang gabi po. At ngayon po, babati muna po tayo sa mga birthday celebrants. Wow! Isang napakagandang pagkakataon na mabati po natin ang ating pong mahal na pastor. Walang iba kundi si Pastor Joseph Guzman. A very hard-working man of God. Napakasigasig po, napakasipag. Kaya tayo po ay proud sapagkat siya po ay talagang masasabi nating dedicated sa Panginoon. Happy birthday, Pastor Joseph. Mahal namin ikaw at ang iyong pamilya. Siyempre, ang mga kapatiran na iyong pinamumunahan. Again, happy birthday. We would like to greet also, taglay sa puso natin ang pasasalamat kay Don Victor Kasahe. Happy birthday po, Don Victor. Sila po ang ating pong pinasasalamatan sa Panginoon sa pagiging instrumento po sapagkat ang Living Water Baptist Church mula pa noon hanggang ngayon, masasabi po natin na talagang pinagpala dahil po sa lugar na ginagamit po natin sa gawain ng Diyos. Ganon din po, babatiin po natin si Ma'am Dulce Rodejo. Si Ma'am Dulce po ay laging bahagi rin ng Living Water Baptist Church sapagkat si Pastor Ray ay nagpastor po sa gawain sa Living Water Baptist Church Santa Mesa. So, Ma'am, happy birthday po. Para sa kaalaman ng marami, kapatid po ito ng isa sa ating pastoral staff, Pastor Donald Villar. Batiin na rin po natin ngayong gabi ito si Teacher Abby. Teacher Abby, happy birthday sa iyo. Happy birthday kay Teacher Abby. At gayon din po kay Brother Gerald Ponce. Happy birthday, Brother Gerald Ponce. Ganon din po si Sister Aida Serrano ng Montalban at maging si Sister Densky Paes. Happy birthday po sa inyong lahat. At nais ko lang po, special mention po ito, my former classmate at kaibigan na talagang hanggang ngayon po, solid po ang aming friendship. Gusto ko pong batiin si Nilma Escanyan. Okay, so si Nilma Escanyan, nais nating batiin. Sanchez po, nung time po namin. So, happy birthday, Aji. Thank you for your friendship. Naway pagpalain ka pang higit ng Panginoon. Alright, so yan po ang ating pong mga pagbati. At sa pagkakataong ito, taus-pusong pasasalamat po ang nais kong iparating sa Living Water Baptist Church, sa inyo pong mga ipinadala. Thank you. Napakasarap na may mga miyembrong nagmamahal. Super appreciated po. Salamat. Kagabi pa, pinadeliver ka agad para kami po'y maalalayan sa sitwasyon po namin sapagkat naka-quarantine po kami ngayon. Thank you so much, LWBC. Mahal na mahal namin kayo. At syempre po, thank you rin kay Ma'am Sue. Salamat po kay Ma'am Susan sa pag-alala ang Orara family po. Na-appreciate po namin. Purihin ng Diyos. Now this time, tayo po ay dadako na po sa ating pong opening prayer. And it is always good to begin the ministry sa ating pong pananalangin. At samahan po ninyo ako, alalahanin niyo po yung mga prayer requests ng ating pong mga kapatid at doon po sa mga nakapag-comment at nagbibigay ng prayer request. Ngayon po mismo, gusto ko lang po ipaalam na hindi ko po mababasa pero at least mababasa ko pagkatapos at pwede ko pong ipag-pray. Alright? This time, join me please sa ating pong pananalangin. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay muling nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Thank you so much for your goodness and thank you for loving us, O God. Thank you for the gift of salvation. Lord, I pray that tonight as we come to you, may you forgive us sa amin pong mga kasalanan, kung anuman po ang mga bagay na hindi po nakalugod sa iyo. Panginoon, nais po naming ilapit sa iyo ngayong gabi ang ilan po sa mga prayer request. Unahin ko na po si Brother Andy Amican. Panginoon, hiling po namin ang iyo pong pag-iingat sa kanya at ang paggaling po niya, makarecover po siya nawa sa COVID-19 at nais ko rin pong ilapit sa iyo ang kabuuan ng kanyang pamilya, si Aida, ang aking pong kapatid na bunso, at si Masi, dakilang Panginoon. Kasama po ang mga kapatid ko
sa lugar po nila, ingatan mo po, lalo na po ang inang. Ipinagkakatiwala ko po, Diyos, na ikaw po ang siyang gagabay at magbabantay po sa kanila. Dakilang Diyos, sa pagkakataong ito, nais naming patuloy na ilapit po si Sister Chari Polioso. May you help her to recover, O God. Nawa Panginoon, negative na po siya sa COVID, Panginoon. Hiling po naming makarecover siya at palakasin mo po siya, ingatan mo po ang kanyang kalagayan. Panginoon, si JGL, Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na magpagaling. Salamat po na nag-negative po siya sa swab test. Ganon din po, Panginoon, nais naming ilapit sa iyo si Venice, na nawa pagalingin mo pong patuloy, Panginoon, maging si Noli Orines, Panginoon. Pagalingin mo po si Noli Orines sa kanyang karamdaman at maging si Sister Ging ni Sergio, Panginoon. We pray, O God, that you will touch her physical body. May you help her to recover and please ingatan mo po ang kanyang family na nawa wag po silang mahawa. Si Engineer Vic Satuna, Panginoon, nais naming hilingin din po sa iyo ang kanyang physical na kalakasan. Nawa, Panginoon, ikaw po ang magpagaling din sa kanya pong nararamdaman at ingatan mo po siya, dakilan Diyos at pagpalain din po ang kanilang buhay. At gayon din naman, Panginoon, nagsusumamo po kami sa iyo, ang aming pong mahal na kamanggagawa, Pastor Gilbert Toquero. You know his condition, Lord. Alam mo po ang kanyang matinding pinagdaraanan ngayon. He is in critical condition, Heavenly Father. So we pray that you will help him, O God. Makahinga po siya ng maayos, maiwasan po yung mga komplikasyon, mag-respond na po ang kanyang katawan sa treatment, bigyan mo po ng wisdom ang humahawak po sa kanya, dakilang Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang aming hinihilingan na maghimala para po sa kanya, aming Panginoon. Dakilang Diyos, siling din po namin si Preacher Henry, na lagi, Panginoon, isinasama namin na makarecover po siya completely at magawa po niya ang mga dati po niyang ginagawa at bigyan mo po siya ng patience, Panginoon, na maghintay sa iyo pong panahon para po sa kanya. Panginoon, si Elaine Marasigan, hiling po namin sa iyo na iingatan mo siya sa kanyang kalagayan ngayon at nawa dakilan Diyos maging maayos po ang lahat. Panginoon, si Dr. Ferdy Marasigan, patuloy po ang aming lapit sa iyo na siya po ay lubusan, tuluyan mong palakasin at pagalingin, Panginoon, at magawa po niya ang mga dati po niyang ginagawa. Dakilang Diyos, nais po naming isama sa aming pong panalangin ngayon, aming Ama, si Pastor Mario Ugto, na nasa hospital din po ngayon, tinamaan po ng COVID-19. Lord, we pray for your healing. May you help him to recover, Panginoon. At ang aming pong kapatid, si Brother Russo Apolonio, dakilan Diyos, hiling ko po na pagalingin mo rin po siya, hipuin po ng iyong mahimalang kamay at mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, dakilang Diyos. Panginoon, patuloy po ang aming panalangin sa mga frontliners, sa pagbaba po ng cases nawa ng COVID-19, ang pag-iingat mo po sa lahat ng mga members ng LWBC, ganoon din po ng BFBC, ng aming mga misyon, at ang mga ministries here and abroad, dakilang Diyos, and all the pastors and our brethren abroad. Lord, we pray that you will protect them and please provide for them, O God. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo si Brother Ricky Agar, ang patuloy po na pag-iingat mo sa kanya at maging sa kanyang pamilya, ang Agar family, dakilang Diyos. Aming Ama, hinihiling ko rin po sa iyo si Brother Conrad Gatdula, dakilang Diyos, na magsisimula na po ng kanyang quarantine para po sa kanyang pagsakay. Hiling po namin na sa pag-alis pa lang ng bahay, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay. Nawa, dakilang Diyos, samahan mo siyang parati ayon sa iyong pangako at nawa ikaw po ang mangalaga at mag-ingat sa kanya. Lord, sa amin pong mga kapatiran na kung saan namatayan po, ganun din po sa bahagi po ng mga naulila ni Pastor Kube, dakilang Diyos, may you comfort them. And please, Lord, ikaw po ang tumulong sa family, sa church, at ang hinihiling ko rin po, kahit sila Brother Christian Amular na namatayan, ikaw po dakilang Diyos, ang siyang
magbigay po ng comfort sa mga naulila. Ganon din po sila Sister Beth Panginoon. Ikaw rin po ang siyang magbigay ng comfort sa lahat ng naulila at sa sinumang namatayan, dakilang Panginoon. Hiling ko po ang iyong patuloy na paggabay po sa amin. Thank you so much, Heavenly Father, for this another opportunity that we can hear thy precious words. May you again bless me, O God, and use me as a channel of your blessing, as your mouthpiece, and may you comfort each and every one of us, especially in this battle na amin pong kinakaharap. Thank you so much, O God. We would like to completely rely on you and on your power, O God. We praise you for everything in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na panalangin po sapagkat magaling na po si Sato Kairen. Negative pa po siya sa kanyang negative na po siya sa COVID. Yan po ang ipinarating po ni Sister Dang Soriano. Praise the Lord. Ano po? Medyo matindi rin po ang pinagdaanan po ni Sato Kairen. Tapos nasa sitwasyon po silang mahirap. Kaya po ilang beses po na ipinag-pray po natin yan. I know na nag-improve na po siya, but the good news is that negative na po siya sa COVID at gumaling na po siya. Praise the Lord for that. Thank you so much for informing us. At ngayon po, makinig na po tayo ng special number. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own ways, for He will be guiding you wherever you go if you just obey and He'll never leave you, never forsake you. His promises never fails. For what He says, you'll never go wrong if you leave it all to Him. Don't do things your way, just trust in Him. He gave life to you and me. He knows how this life should go. You can do everything with Him by your side. Just rely on Him because He knows it all. He's the creator of all. His promises never fails. For it's true on what He says, you'll never go wrong if you leave it all to Him. Don't do things your way, just trust in Him.
us trust in Him. Anak po nila Brother Andy at ng aking pong kapatid na si Sister Aida. I hope na sila po ay mag-negative. Ano po? Mag-negative po sa COVID. Pag-pray nyo lang po patuloy mga kapatid. So this time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. And I would like to request all of you, if you have your Bibles with you, please open your Bible in the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 5 verses 7 to 10. 1 Peter chapter 5 verses 7 to 10. Ang sabi po ng Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Ngayong gabing ito, nais ko pong talakayin sa inyo ang message na pinamagitan ko pong counter-attack to Satan's attack. Paano po natin i-counter-attack ang mga atake po ni Satanas sa ating buhay? So tayo po ay humingi ng gabay muli sa ating Panginoon. O aming Amang Diyos, sa patuloy po naming paglapit sa iyo, amin pong patuloy na hinihiling ang iyong gabay. Nawa dakilang Diyos, muli mo po kaming liwanagan, palakasin dakilang Panginoon, turuan sa dapat po naming matutunan, at magkaroon po kami ng desire to apply this message, Heavenly Father, sa buhay po namin. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala patuloy ang kapangyarihan sa aking magiging pagbabahagi po ng iyong banal na salita. Nawa, maging sa mga kaibigan po namin, makita po nila na ang ministeryong ito ay ang pagpapahayag ng iyong salita sa isang may pagmamalasakit na paraan upang kami po ay mapalakas at maabot ng iyong kapangyarihan. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. All right? Counterattack to Satan's attack. Ito po ay sulat ni Apostol Pedro na kung titingnan po natin sa context, ang kanyang kausap dito, kung tutuusin po, mga kapwa rin po niya, mga ngaral. Yan po ipinakikita po doon sa early part, sa verse number 1. Ang sabi po, the elders which are among you I exhort, who am also an elder. Okay, so ibig sabihin po, mga manggagawa na to, mga tagapanguna po ito sa gawain ng Panginoon. Pero sila po, mga kapatid, ay masasabi nating pinaalalahanan po ni Apostol Pedro sa katotohanan na sila po ay naaapektuhan ng mga atake ni Satanas sa kanilang buhay. Sa verse number 8 po, ang sabi, be sober, be vigilant because your adversary, the devil. Siya po ay ipinakikilala na kaaway o kalaban. At siyempre po, pagkakalaban, kung meron kang iingatan sa kanya, yung kanyang pag-atake. Diba? Nakakapanood naman po tayo ng labanan. So, napakahalaga po na atin pong maintindihan kung papaano po umaatake ang kalaban. Sapagkat maliban na ito po ay iyong mapag-alaman, mahihirapan ka na ito ay iyong i-counter-attack. Ang sabi po, be sober, be vigilant because your adversary, the devil, as a roaring lion.
walketh about, seeking whom he may devour. So nais ko po na ipakita ngayong gabi sa ating pong magiging pagsisimula that the devil is our enemy. And he being our enemy, di ba? Him being our enemy, mga kapatid. Ang talagang gusto niyang gawin is atakihin po tayo. At sa kanyang pag-atake, meron po siyang mga strategies. Ano ho? May mga masasabi po nating estilo po siya. Meron po siyang mga masasabi nating kaparaanan para sa pag-atake. Ang isa sa kaparaanan po niya is intimidation. Intimidation. Pananakot, mga minamahal. Kaya ang sabi po, be sober, be vigilant because your adversary, the devil, as a roaring lion. Diba? Roaring lion. Ang ibig sabihin po, intimidation. Diba? Nakakatakot ho kapag ka po siya ay umaatake as a roaring lion. And maybe, sa buhay po natin, naiintindihan nyo po na maaaring nakakaranas po kayo ng pananakot po ng dyablo sa ating pong buhay. Kaya magandang makinig po tayo ngayong gabi. Intimidation is one of the strategies of the devil. Ang sabi po, siya ay umaatake sa katulad ng leong umuungal, mga kapatid, o umaatungal. Diba? So, hindi lamang po intimidation. Ang isa sa kanyang strategy ay imitation. Diba? Not just intimidation, but also imitation. Dito naman, matutulungan po tayo na makita po natin yung sinabi ng 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11, na ipinaalala ni Apostol Pablo, and no marvel, for Satan himself is transformed as an angel into an angel of light. Si Satanas daw po ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan. And you know, magandang natututunan po natin ito sapagkat mas magkakaroon po tayo ng tinatawag na discernment sa ating pong pakikipagtunggali o pakikipaglaban kay Satan na ating pong kalaban. Ang imitation po, sa lahat ng kaparaanan ni Satan, ang masasabi po nating very deceiving, nakakadaya. Kasi, di ba, parating pong yung mga imitations na nakikita natin ngayon, minsan talagang lumalagpas at mas nagagandahan pa, mas gumaganda pa, mas mukhang original pa, at mas mukhang authentic pa, mga kapatid. Authentic, yung pong mga imitation. Well, ito po ang isa sa expertise ni Satan, na kapag tatransform po siya into an angel of light, kaya rin po niyang mag-anyong mga ngaral, kaya rin po niyang mag-anyong anghel ng kaliwanagan. So, by this, makikita niyo po na ang kanyang pag-atake po pwede pong una, intimidation. Pangalawa po, by imitation. Para makalito siya, para makapanggulo po siya, so yun po ang kanyang strategy, imitation. At ang isa sa pinakamabigat na pag-atake ni Satan ay yung infiltration. Okay? Infiltration. Sa mga nagno-notes, 3 bagay po ang nakita natin sa introduction po natin, patungkol po sa strategies po ni Satan, kung paano po siya umaatake. Una po, intimidation, pananakot, tatakutin ka. Pangalawa po, imitation, dadayain ka, magaan yung anghel ng kaliwanagan. Pangatlo po, mga minamahal, ito po yung infiltration. Infiltration. Kaya dito maganda, mapaalalahanan po tayo nung sinabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, mga kapatid. Ang sabi po niya sa verse number 27. Ephesians chapter 4 and verse number 27, neither give place to the devil. Huwag daw po nating bibigyan ng puwang yung kahit maliit na pagkakataon po ang dyablo. Neither give place to the devil.
Kasi parang ano po yan, pagka binigyan nyo ng konting-konting pagkakataon yan, yan na po ang imamagnify po ng kaaway at talagang dyan na po siya. Papasok mga kapatid. Kaya nga sa 2 Corinthians 2:11, ang sabi po, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Habang sinasabi ko po sa inyo ito, nare-realize nyo ba na ganyan talaga siya umaatake sa buhay po natin? Nandyan po ang maraming roaring ng lion, as a roaring lion. Nandyan ang maraming masasabi po nating roaring po ni Satanas na ang pinaka masasabi po nating intensyon, takutin po tayo. Imitation na nakakalito na sapagkat ang dami-dami ng may dala ng Biblia, ang dami-dami ng nagpe-praise the Lord, ang dami-dami na pong nagaan yung anghel ng kaliwanagan. Diba? At yung pong infiltration, yung bang ang akala natin, ganun lang yan, sinubok mo lang, pero nagulat ka, talagang nag-occupy na po siya. So talagang ginawa na niyang masasabi nating stronghold. Ang buhay mo, pumasok na po siya. So infiltration. Kaya itong mga paalalang ito mahalaga sa ating pong tatalakayin ngayon. Well, gusto ko sabihin na kahapon, nag-enjoy po ako doon sa Ladies Fellowship. Ang sarap palang umattend ng Ladies Fellowship. So, nag-usap po tungkol sa mental health. Yung pong dinadaanan ng marami sa ngayon. Kaya dahil dito mga kapatid, gusto ko pong somehow makinabang po kayo sa ilang mga napag-usapan po namin kahapon sa pagtuturo po patungkol doon sa mental health na topic. At ang amin pong binigyang pansin ay yung mental health. Doon po sa problema sa kaisipan ng tao. So let me now share with you, the attack of the enemy. Sapagkat ang tatalakayin po natin is the counter-attack to Satan's attack. Of course, we need to discover first, we need to understand first, we need to know first kung ano po yung kanyang atake para ma-counter-attack po natin. So, unang atake na gusto kong bigyang pansin po natin ngayong gabi sa ating pag-aaral is the attack of worries. The attack of worries. Mga minamahal, aminin po natin na sa buhay po natin ngayon, napakarami po ng po pwedeng ikabalisa ng tao. Napakarami po na po pwedeng makagulo sa isip natin. Napakarami po ng mga alalahanin. Mag-usap tungkol sa pera, may alalahanin. Mag-usap po tungkol sa pisikal na karamdaman, alalahanin po yan. Mag-usap po tungkol doon sa masasabi po nating problema sa pamilya, kahit saan kalumingon, ang daming panggagalingan ng ikakabalisa, mga kapatid. Now, the Apostle Peter said, dito po sa ating pong teksto, casting all your care upon Him, for He careth for you. That is actually leading to the idea na hindi lang sa Christian life, kahit nga yung matatapat na naglilingkod sa Panginoon, ang dami po talagang po pwedeng maging pasanin, alalahanin, kabigatan. Ang naging topic po kasi namin is about depression. Sabi ko, sa totoo lang, ang depression po, hindi naman right away, depression kaagad. Naku, lalo na ngayon. 1 taong mahigit na po, magdadalawang taon na. Nakakulong lang po sa bahay ang marami. Lalo na po yung may mga edad na po, di po ba, na na-confine kayo sa bahay sa napakatagal na panahon. Siyempre po, pagka naging idle tayo, ang tendency po, nahandyan po si Satan na humahanap po ng pagkakataon. Nananakot siya, di ba? So lilinlangin ka niya hanggang makapasok na siya sa iyo. At ang isang atake po niya is the attack of worries. Ang depression po doon nagsisimula. Nagsisimula po yan mga kapatid doon sa worry na hindi natin nahahandle. Doon po sa worry na kung saan gumugulo talaga yan. Ibig sabihin po, meron pong mga nagiging masamang epekto sa atin. Kaya nga, magsisimula po yan sa worry. Tapos doon sa mga alalahanin na yan, mapapansin nyo,
magsisimula ng magkaroon ka ng pangamba, magkakaroon ka ng takot. So kaya ang mangyayari po, madidepress ka. Yan po yung mga problema sa panic attack, anxiety, di po ba? So the first point na tinatalakay po natin is about the attack of worries, at ang goal po niya ng kaaway po sa attacking ito is for us to fear. Para talaga matakot tayo. Kaya nga sabi ko, mahalaga yung introduction natin Kasi yun po ang isang ginagawa niya, pananakot, di po ba? Nandyan po yung roaring ng karamdaman. Nandyan po yung roaring ng kagutuman. Nandyan po yung roaring ng kawalan ng trabaho o kung ano-ano pa. Ang dami po na pananakot na ginagawa ni Satan. Paano ka pa makakakain yan? Apektado na business mo. Natanggal ka na sa trabaho. Paano ka pa yan? Tinamaan ka ng COVID. Makaka-recover ka pa ba dyan? And then, heto ka ngayon, inaalala mo na yan. Talagang medyo doon ka na tinitirada ni Satan sa mga alalahanin. Sa Biblia po, pinaalala sa atin na huwag tayong padadala sa mga kabalisahan. In fact, ang sabi po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Pilipos, Philippians chapter 4, sa verse number 6, be careful for nothing. Ibig sabihin po nito, huwag tayong madala ng kabalisahan. Mga kapatid, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, let us face the fact that in this life, there are so many things, many experiences, many situations na nagdadala po sa atin sa ikagugulo ng ating pong kaisipan. Ngayon po, ang pinakamaganda magagawa po natin, i-identify natin. Saan ba tayo balisa? Pag-aralan nyo mabuti po, yung nakakagulo sa isip natin. Dahil kapag po hindi natin to na-identify, lulumpuhin talaga tayo niyan. Ang ibig sabihin po mga kapatid, mahihirapan po tayo na makalakad, makapagpatuloy, at tayo po ay masasabi po natin na lagit-lagi apektado to the point na nakakadamay po tayo ng iba. Mga kapatid, pansinin po natin, ito po'y atake ni Satanas. Ang ataking ito ay hindi po pwedeng baliwalain. Diba? Pero kung talagang magpapakatotoo po tayo, sino ba sa atin? Lahat ng tao, natural lang yan. Nadarating ka doon sa point na may mga kabalisahan talaga, may mga alalahanin talaga sa buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, halimbawa lang po sa Matthew chapter 6, kung meron pong pangunahing aalalahanin ng tao, kakainin, daramtin, iinumin, di po ba? So sinabi po ng Panginoon yan. Yan po yung ikinababalisa ng mga marami, di po ba? Sa Matthew chapter 6, sinasabi po niya na huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Hindi po natin dapat pinoproblema, paano tayo, saan tayo kukuha ng kakainin, ano ang ating daramtin. So, yun po, yung mga paalalang yun mga kapatid, para sa akin po, nandoon pa lang tayo sa mga masasabi po nating basic, mga pangunahing inaalala ng tao. Diba? Tingnan nyo po, para mas eksakto po, babanggitin ko po sa inyo. Gusto kong bigyan ng emphasis po yan. So, ito po yung karaniwan na inaalala po ng maraming tao. Verse number 25, Matthew chapter 6. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Okay, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought. Pansinin niyo po na ang laging pinapaalala at sinasabi ng Panginoon, therefore take no thought.
Di ba? Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala. So, mga kapatid, minsan, pagka sinasabi sa atin to, madali sa iyong sabihin yan. Kasi ikaw maganda trabaho mo. Kasi kayo maayos ang business nyo. Kasi maluwag kayo sa buhay. Madali sa inyong sabihin yan. Una, huwag ka dun sa nagsasabi sa iyo nagagalit. Kasi hindi naman siya talaga. Ang Panginoon ang nagsabi po niyan. Generally, kapag ka po ikaw ay nasa Panginoon, ipagkatiwala mo lahat sa Panginoon. Yun po yung napakagandang matutunan po natin dito. So, pinag-aaralan natin ang atake ni Satanas. Hindi po ba, ang dami pong nagkaroon ng depression, ang dami pong nagkaroon ng anxiety, ang dami pong, bakit po, saan nagsimula ang lahat? Mga bagay na iniisip, mga nakagugulo sa isipan, mga kapatid. Tatandaan po natin na ang pag-iisip, hindi raw po yan nagdaragdag ng buhay natin. Kung titingnan nyo po, baliktad pa nga. Yung ating pagkabalisa, hindi na nagdurugtong ng buhay natin, hindi na nagdaragdag ng buhay natin, nakakabawas pa. Nakakabawas pa, mga kapatid. Kaya pagka pinag-usapan natin, ang isa sa number 1 killer, mga kapatid, hindi po yung COVID-19, stress. Diba? Pag sinabi nating stress, ito po yung mga kabalisahan, alalahanin sa buhay, na kung saan talagang ito po yung nagdadala sa tao sa takot. At alam nyo po, unhealthy po yan. Pagka ikaw ay nabubuhay sa takot, unhealthy po yan. So kaya, mga kapatid, mga minamahal, isa sa gusto kong i-point out sa inyo na atake po ni Satanas, and please, mag-evaluate po tayo, maybe under attack po tayo ng worry, mga kapatid. Baka marami pong mga ikababalisa na inilalagay si Satanas sa isip natin, mga kapatid. Ang gusto po niya, ang goal po niya is for us to fear. So the attack of worries, ang pinaka gustong i-accomplish ni Satan for you and for me to fear. Yung matakot po tayo. 'Di ba? Unhealthy po 'yon. So atake po ang pinag-uusapan natin. Kailangan ma-identify natin yung attack, makita natin, matutunan natin yung atake po ni Satan, at ang isa pong atake niya is the attack of worries for us to fear. Second, the attack of wrongdoings for us to falter, for us to fail. Okay? So, nandyan po ang atake ni Satanas na dadaling ka sa paggawa ng mali. Sa paggawa ng hindi tama sa harapan ng Panginoon. So, mga kapatid, isa sa ginagawa ni Satan, yung imitation. Ibig sabihin po, magta-transform siya into an angel of light para tayo po'y madaya, at ang pinaka-goal po niya ay gawin po natin ang mali, gawin po natin ang hindi kaaya-aya. So kaya ito po ay attack of wrongdoings and attack of wickedness, mga kapatid. Ang pinaka-goal nito for us to falter, for us to fail. Gusto niya bumagsak tayo. Gusto niya masira ang buhay natin. At gusto kong makita niyo po sa Bible, even in the Old Testament, na napakarami po na dahil sa kanilang naging kamalian, dahil sa atake po ng kaaway sa kanilang buhay, na pariwara po sila, at masasabi po natin na miserable po ang kanilang kinalagyan. So, the attack of wrongdoings. Si Satan po, tempter po yan. At ang idea ng temptation, akitin ka na gawin ang mali. Yun po ang trabahong matindi ni Satanas. Satan is tempting us para gawin po natin yung mali. Hahatakin po niya tayo sa paggawa ng mali, mga minamahal. So kaya nga, maiisip ninyo, bakit may mga tao alam ng mali, ginagawa pa? Bakit may mga tao na talagang masaya pa sila habang ginagawa nila ang mali? Mga nadaya po yan eh. It is because of the attack of Satan. So the attack of worries for us to fear. The attack of wrongdoings or the attack of wickedness for us to falter, for us to fail. Yun po ang gustong gawin ni Satan. Halimbawa lang po, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay may problema na, papasok po si Satan. Kaya neither give place, Kaya mahalaga po yung intimidation, nananakot. Imitation, dadayain ka. Okay? Infiltration, talagang ipe-penetrate niya. Talagang aatakihin ka niya talaga ng husto, mga kapatid.
So kapag ka ikaw ay nababalisa, pwedeng doon pumasok si Satan. Bakit hindi ka na lang kumapit sa patalim? Imaginein mo yan. 'Di ba? Sa pinagdadaanan mo ngayon. Kumbaga ang idea po, nung umatake si Satanas sa buhay ni Job, sabi nung wife niya, magpapakatapat ka pa rin ba sa Panginoon? You see? So, kasi ang intention ni Satan para gumawa tayo ng mali. So, kaya mga minamahal, always consider that. Hindi po tayo hahatakin ni Satan sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Hindi po tayo dadali ni Satanas sa kapupuri ng Panginoon. Hindi tayo dadali ni Satan sa ikatutuwid ng buhay natin. Pag si Satan ang pinag-uusapan, ang atake niyan, talagang daling ka sa mali, okay, tuksuhin ka na gumawa ng masama, that is the attack of the devil. Ang tawag dyan, the attack of wrongdoings and the attack of wickedness. Ang gusto po niya, bumagsak ka. Ang gusto niya, bigo ka. Diba? Yan po ang gusto ni Satan. So kaya, importante po na nakikinig po tayo mabuti para nang sa ganon, medyo na-o-observe natin. Totoo yan. Ganyan talaga nangyayari sa akin dahil sa mga alalahanin ko, ano na pumapasok sa isip ko eh. Yung iba nga po, to the point na iniisip ng magpakamatay eh. Diba? Iniisip na po nila na tapusin na yung buhay po nila. Kasi nadaya na eh. Nadaya na po, inatake ng mga pangamba, inatake ng kabalisahan, inatake po ng masasabi po nating isipin sa buhay na nagdala sa kanya sa matinding takot hanggang sa naduwag na po, ayaw nang harapin ang buhay. Kaya narito ngayon na handyan na si Satanas na umatake naman, gawin mo ang mali, gawin mo tong masama, gawin mo to, ito yung, yan po ang mga bagay na dapat i-consider po natin na talagang pagtirada po ni Satan. Wag na wag niyong sasabihin, pagdadaling kayo sa mali, Diyos yun. Ay naku, dinadala ko ng Diyos sa, tinutokso ko ng Panginoon. Remember James chapter 1? James chapter 1. Sa verse number 12, ang sabi, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. John 1:12. Pero sa verse 13, reminder, sabi po, let no man say, but let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Bawat isa po sa atin, tayo po'y maging sober, tayo po'y maging vigilant, because the devil, the adversary, he is always on the attack mood. At ang atake po niya, pagbalisahin ka niya. Ang atake niya, pag-isipin ka niya. Ang atake po niya, yun talagang hindi mapanatag ang isip mo. Dahil ang gusto niya, nabubuhay ka sa pangamba, nabubuhay ka sa takot, nabubuhay ka sa pag-aalala. Yan ang gusto ni Satan. At pagka ikaw ay nandoon na sa kalagayan na talagang inatake na niya, balisa ka na, hindi ka na magkandatuto kung ano gagawin mo, naku, sa kalituhang yan, dadayain ka pang lalo ni Satan, tutuksuhin ka niya, na kumapit ka na sa patalim, kumapit ka na sa mali, para lang magkaroon ng masasabi po nating man-made solution ang kung anumang problema mo. Diba? So, yung iba, yun po yung daanin mo sa ano yan, sa sugal, dahil pag nakatsamba ka, isang tsamba mo lang, bayad lahat ng utang mo. Di ba? Kung hindi makatsamba. Hindi naman tayo nilagay ng Diyos sa buhay na patsamba-tsamba Hindi po ang buhay ng Kristiyano by chance, hindi. Ang buhay ng Kristiyano, in the hands of God yan. At pagka nasa kamay ng Diyos yan, hindi tayo patsamba-tsamba, nasa pangangalaga tayo ng Panginoon, nakasisiguro tayo sa kamay ng Panginoon. But the devil, atakihin ka niya for you to do wrong. For you to do evil. Para gawin mo kung ano ang mali, gawin mo ang masama. Ano ang mga tumatakbo sa isip mo pagka may problema ka? Laging kasama sa option yung mali Pagka po tayo ay merong sitwasyon, ang isa sa napakadelikado ay yung maisip natin kung ano yung mali. Halimbawa, nagkaroon po tayo ng sitwasyon na nakadeferensya natin ng isang tao, ano tumatakbo sa isip natin?
Pag Diyos ang pinag-usapan, gusto niya, iayos mo yan. Pag Diyos ang pag-uusapan, gusto niya, magpatawad ka. Pag Diyos ang pag-uusapan, gusto niya, magpakababa ka. Pero pag Diablo ang pag-uusapan, magmalaki ka. Pag Diablo ang pag-uusapan, magmatigas ka. Pag Diablo ang pag-uusapan, kumanti ka. Lahat ng wrongdoings, yan po ang ilalagay ni Satan sa utak mo. Aatakihin ka niya para gawin mo kung ano ang mali, sapagkat ang gusto ni Satan, bumagsak ka, ang gusto ni Satan, masira ka at mabigo ka. So kaya, dalawang bagay po, the attack of worries for us to fear. The attack of wrongdoings or wickedness for us to falter and for us to fail. So pangatlo po mga kapatid, na maganda mabigyang pansin po natin is the attack of weaknesses. Diba? Yung atake ng kahinaan. So si Satan, hinahanap niya kung ano yung kahinaan mo. Kaya nga sabi ko po, alam natin yung pattern. Na talagang bawat isa sa atin may weaknesses or may weakness. But the devil is not all-knowing. He is not all-knowing. Hindi po niya alam kung ano yung kahinaan mo. Pero para ma-discover ni Satan ang kahinaan mo, ano ang gagawin niya? Aatake po siya. At sa pag-atake niya, titingnan niya kung saan ka magre-react. Titingnan niya kung saan ka naaapektuhan. Kaya mapapansin niyo po yun. Pagka natuklasan na ni Satan ang weakness mo, naku, wala nang ginawa yan, kundi doon ka atakihin ang atakihin. Strategy naman talaga yan eh. Kahit yung mga boxer po, ang isa po sa orientation nila, sa labanan, hindi basta makasunto ka lang. Hindi. Talagang aalamin mo ano ang weak point, di ba? Yung weak part nung kalaban mo. Halimbawa, alam mo, pagka napangahan mo yan, talagang medyo, anong napangahan? Tinamaan mo sa panga. Okay? Isa. O, pangalawa. O, pangatlo. Puro sa panga eh. Pagka puro sa panga tumama yan. Okay? Yung iba naman sa bodega. Di ba? So, tinitingnan po ng fighter, hindi basta suntok yan, kasi meron kayo makikitang boxer, kahit ilang tama sa mukha, ang tigas eh, ang tigas ng mukha eh, di po ba? Hindi naapektuhan. So, si Satan, pagka nakikita ka niya, doon sa hindi ka maapektuhan, hindi ka basta-basta doon na niya, ang aalamin niya, ano weakness mo. Sa anong kalagayan po pwede ka kaya niyang maisahan? Saan kayang atake, talagang mapeperwisyo ka at mahihirapan ka. So, makikita niyo po, the attack of weaknesses for us to faint. Para tayo po ay papanglupaypayin. Di ba? Ikaw ba naman eh? Pagka laging doon ka tinira sa weakness mo, manlulupaypay ka hanggang sa maisip mo, give up na ako, ayoko na. So, kaya sa Bible po, pinapaalala, hindi tayo dapat manghimagod eh, di ba? Hindi tayo dapat manglupaypay, dapat talagang maging matibay at malakas tayo. So, pansinin nyo lang po ito. Yung pong atake ni Satanas, laging may goal yan. Kaya niya gustong atakihin ka ng mga kabalisahan para matakot at mabuhay ka sa pangamba. Kaya kanya inaatake sa paggawa ng mali para bumagsak ka, okay, at ikaw ay maging talunan. Kaya kanya inaatake sa mga kahinaan mo kasi ang gusto niya manglupaypay ka. Ang gusto niya manghina ka. Okay? So, kung tatapusin natin dito ang mensahe, bitin. Kasi attack ni Satan eh, yung pinag-uusapan. So, paano natin ngayon ika-counter-attack yung atake ni Satan? Kung interesado nga po kayo, type amen. Gusto ko pong marinig yan, evangelist. Gusto ko pong matutunan yan. Ano po ang gagawin ko? Matindi. Kasi, aminin po natin ang katotohanan na napakarami po, mga kapatid. Mapapansin nyo po na ngayon talagang medyo namamayagpag si Satan sapagkat napakarami po ang nabubuhay sa kabalisahan. Talagang, paano na tayo ngayon? Kailan kaya matatapos to? 'Di ba? May solusyon pa kaya ito? So, tapos hanggang sa nadidepress ka na, 'di ba? Parang ang dating ng buhay mo, para bang talunad ka na kaagad. O tapos lagi kang takot, baka ako naman ang tamaan, baka like for example, sa kalagayan namin, kasama namin sa bahay. 'Di ba? Isipin niyo po kung wala na kaming gagawin, baka ako naman ang tamaan na, baka ako naman ang tamaan. Mahirap po 'yun, mga kapatid.
So, ang maganda, mag-ingat ka, gawin mo yung kalooban ng Diyos, and then, trust the Lord, mga kapatid. So, kaya, ito po, magandang pag-aralan na po natin yan. Alright. Sa Proverbs 29, basahin po natin, Proverbs 29. Maliwanag po ang sabi po ng Bible sa verse number 25. Proverbs 29 and verse number 25. Ayan. So, isang magandang paalala po sa atin ito, mga kapatid. The fear of man bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Ipinakita po, saan ka dadali ng takot mo? Sa bawat isa po ngayon, ikaw, wala ka nang ginawa kundi laging mag-isip, laging mag-alala. Paano na tayo ngayon? Ano na gagawin natin? Alright? Doon ba sa ganun takbo ng isip mo, ikaw ba ay napapabuti o napapasama o ikaw ba'y lumalakas o nangihina? Ikaw ba'y tumitibay o nabubuhay sa takot? So do not help the devil. Kung umaatake siya, na binabali sa kanya, ganito po, ang pinaka-pang-counter po dyan is to contain or to control our worries. Sasabihin ko po sa inyo to ng tapatan. Normal po yan. Normal po na ang tao mag-aalala. Pero pag nag-usap tayo sa usapang Kristiyano, ang pinaka-counter-attack po natin, pagka po nahandyan ng mga isipin, doon tayo sa kalagayang i-contain natin at kokontrolin po natin yung pong mga kabalisahan na yan. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, huwag kang padala. Huwag po tayong padadala, mga kapatid. Matuto po nating i-manage. Ano po? Yung mga alalahanin po sa buhay. Atin pong i-address po yan. Kaya nga sabi ko, maganda po na bawat isa po sa atin, dahil hindi naman right away, depression kaagad, nagsimula po yan sa worry, meron kang mga kinababalisahan, hindi mo na manage, hindi mo na handle, hindi mo na control, hindi mo na contain, and because of that, naku, ano na nangyari sa iyo ngayon? Di takot na takot ka na ngayon. Sobra na yung pangamba mo ngayon, di po ba? At dahil nangangamba ka na ngayon, ano na epekto sa iyo dito? Nangihina ka. Nahihinaan ka na ngayon ng loob. Diba? Physically affected ka. Mentally affected ka. Emotionally affected ka. At socially affected ka pa din. So kaya mga kapatid, pag hindi natin natutunang i-counter-attack po yan, na kapag ka nahandyan na ang mga kabalisahan, alam ko, diba, God is in control. May biyaya ang Diyos. Alam kong hindi ako po pwedeng madaig nitong worry na ito kung talagang i-contain ko siya by the grace of God. Because the grace of God is sufficient. Because the enabling grace of God is already proven in my life. So kaya kapag ka po may alalahanin, halimbawa, katulad nga po nun, imbis na sabihin po natin okay, sana po, Panginoon, kunin mo na lang ako. Kung ganito lang din, Panginoon, sana kunin mo na lang ako. Isipin nyo tinawagan mo pa, Panginoon. Pero ang hinihiling mo sa Panginoon, ang ipinagpe-pray mo sa Panginoon, kunin ka. Kapag ka ikaw may sakit, ang ipagpe-pray mo, pagalingin ka. Ang ipagpe-pray mo, palakasin ka. Mali pong kaisipan yung may sakit ka, kunin mo na ako, Panginoon. Diba? So, ganun po Halimbawa po, may pangangailangan ka, nagigipit ka. Panginoon, kunin mo na lang ako kaysa sa ganitong nagkakahirap-hirap lang din ang buhay ko. Diba? Kung ganitong mahihirapan lang din po kami, Panginoon, buti pa, kunin mo na lang kami, patayin na lang kami. Diba? Ganyan po yung mga takbo ng isip minsan dahil sa tindi ng kagipitan. Kung tumatawag ka sa Panginoon, imbis na yung negatibo hingin mo, yung positibo hingin mo, Lord, alam ko po na sa kagipitang ito, ikaw lang ang makatutulong sa amin. Alam ko po na sa kalagayan ko po at karamdaman ko, ikaw po ang makapagpapagaling. Kaya imbis na ang hilingin mo, patayin ka o kunin ka, ang hilingin mo, pagalingin ka at magtiwala ka na ang Diyos sumasagot sa panalangin. So the best way to counterattack worries is to contain and to control our worries. Diba? Sanayin po natin, mga kapatid. Huwag ikaw ang magkakaroon ng huwag ikaw yung nadadala ng mga alalahanin. Okay, heto po. Balik nyo po sa Matthew chapter 6.
Matthew chapter 6, para po ma-enjoy po natin, mga kapatid. Di binasa ko po sa inyo kanina, yung mga nakakabalisa po sa atin. Paano na yung kakainin natin? Lalo na kung medyo naapektuhan yung trabaho mo, naapektuhan yung business mo. Para bang ang bumubuhay sa iyo, business? Para bang ang bumubuhay sa iyo, yung trabaho mo? Para bang yung bumubuhay sa iyo, yung lakas mo? Hindi, Diyos ang bumubuhay sa atin. At marami ng pagkakataong pinatunayan ng Panginoon na sa lahat ng kakapusan natin sa bahaging tao, yung kasaganaan ng Diyos nahandyan at nahandyan pa rin. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, pansinin niyo po ito. Ang sabi po niya sa verse number 31, "Take therefore no thought, saying, what we shall eat, or what shall we drink, or whether wherewithal shall we be clothed, for after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things." Ang ipinapaalala po ng ating Panginoong Hesukristo mismo, yun daw pong mga iniisip natin, alam niya yan. Bago mo pa isipin yung kakainin mo, alam daw po ng Diyos yan na kailangan mo ng kakainin, kailangan mo ng iinumin, kailangan mo ng daramtin. Alam ng Diyos kung anong kailangan natin. Ang sabi nga po, even before we ask for it, alam na ng Panginoon yan. So, ang sabi ng verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, may napakaliwanag na itinuro. Contain your worries. Control your worries. Kontrolin mo yan. I-contain mo yan. And then, unahin mo ang Panginoon. Heto na ngayon. Sa verse number 34, ito yung pang-counter attack natin dyan. "Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof." Huwag mo raw alalahanin ng bukas. Huwag mong problemahin ang bukas. Huwag mong problemahin ang mga darating na panahon. Hayaan mo na silang mamroblema sa kanilang sarili. Ako at ikaw, ang gagawin mo, hanapin mo muna, unahin mo muna, i-prioritize mo ang Diyos, ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban. Lahat idaragdag ng Panginoon sa iyo. So kaya mga kapatid, in order for us to contain and control our worries, kasi minsan ganun po may mga pagkakataon, paano na yan? Nag-iisa ako sa buhay ko. Kristiyano ka eh. Pag Kristiyano, walang panahong mag-iisa ka. Kasama mo lagi ang Panginoon. Okay? So, ang punto po natin, mga kapatid, paano ba yan? Apektado na yung trabaho ko. Hanggat ang Diyos ay Diyos, pwede po tayong pumanatag. Sapagkat ang Diyos ang ating pong sandigan. Kaya mga kapatid, for us to contain and to control yung ating pong mga kabalisahan, ang sabi po, "Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Alam niyo po, sa totoo lang, kaya tayo nagbibit-bit, wala tayong napaghihingahan. Wala tayong napagsasabihan. Okay? Maging honest kayo. Hindi ba may mga pagkakataon po, kahit sa kaibigan lang, pag nakahinga ka, pag nakabuga ka, nakakagaan ng kalooban? Tama po ba? Sa kaibigan pa lang po natin yan. Sa tao pa lang po natin yan. Nagagawa. Yung bang meron lang tengang makikinig sa iyo, ang laking bagay na. Yung bang maibulalas mo lang, kung ano yung nasa kalooban mo, malaking bagay na. Mga kapatid, mga minamahal, how much more kung matututo ka na sa Diyos maglagak? Yun ang sabi ng teksto natin, na ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y ipinagmamalasakit. Kayo'y ipinagmamalasakit niya. Mga kapatid, mga minamahal, may mga pagkakataon na nadidisappoint tayo, sumasama loob natin, may tao sana, gusto lang nating maghinga, hindi tayo pinagbigyan, o binara kaagad tayo. Pero mga kapatid, alam niyo po, ang totoong may malasakit sa atin, higit kanino pa man ang Diyos. So the best thing that we can do, if we have worries, mga kapatid, kung meron pong mga kabalisahan, ilagak natin sa Diyos. So, carry our load, mga kapatid. Cast our load on the Lord. Diba? Carry our load and cast it. Diba? Sa Panginoon. Dali natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kabalisahan. Contain and control. Casting all your cares upon Him. Cast your cares, worries,
sa ating pong Panginoon. Ito po, Isaiah 41. Naku, napakasarap nitong talatang ito. Napakaganda pong talata na magpapaalala po sa ating lahat. Kasi kaya tayo inaatake ni Satan ng worries, ang gusto niya matakot tayo. O ito po ang pang-counter natin dyan. Verse number 10. Isaiah 41 verse number 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Mga kapatid, ito po ang ating magandang magagawa sa lahat ng kabalisan na meron tayo. Huwag tayong magpadala sa lahat ng kabalisan na yan. Ang gawin natin, dali natin sa Diyos, ilagak natin ang ating kabalisahan. Okay, second. Una po, control our worries. Cast your cares on the Lord. Okay? Number 2, sa attack of wrongdoings, let us confront and correct our wrongdoings. Ang pinaka-counter-attack, halimbawa, natirada ka ni Satan, nakagawa ka ng mali. Ang pang-counter dyan, i-confront mo kaagad, itama mo kaagad. Confront and correct our wrongdoings. Ang problema po kasi, nagkamali ka na, pinagmamatigas mo pa. Nagkamali ka na, pinaninindigan mo pa. Nagkamali ka na, tinutuloy mo pa. Alam mo ng mali, tinutuloy mo pa. O saan ka dadalhin yan? Sa pagbagsak. Saan ka dadalhin po yan, mga minamahal? Sa kabiguan. Kaya ang counter-attack sa atake ni Satanas na tayo po ay makagawa ng mali, let us right away confront and correct our wrongdoings. Yun po, mga kapatid, mapapanatag din ang isip mo kapag ka naitama mo na kung ano ang mali sa iyong buhay. Di ba naranasan po natin yan? Nung maging Kristiyano tayo, tapos may na-realize tayo, mali pala yung ganito, hindi pala dapat yung ganito. Okay? Pagka yan pinagpatuloy mo, hindi ka rin magiging masaya sa Christian life eh. Kasi hindi ka mapapanatag eh. Iko-convict ka eh. Di po ba? Pero kapag ka na-confront mo na yan at na-correct mo na po yan, nagkakaroon ka ng confidence. Nagiging kalmado ka na, confidente ka kasi alam mo na tama na yung ginagawa mo. So mga kapatid, ang pang-counter-attack po sa atake ng wrongdoings is to confront and to correct our wrongdoings. Ano man ang nakikita nating mali sa mga ginagawa natin, wala akong nakikitang pinakamagandang magagawa po natin dyan, kundi yung itama po natin. Amen? Itama po natin kung ano po ang ating kamalian. How about the attack of weaknesses? Sa mga pag-atake po, sa kahinaan po natin, yes, believe me, mga kapatid, lahat tayo may kahinaan at iyan ang isa sa tatargetin ni Satan po sa atin. Alam niyo ang pinakamaganda po? Let us conquer our weaknesses. I-conquer po natin, mga kapatid, yung ating pong kahinaan. At ang pang-conquer po sa ating kahinaan, biyaya ng Panginoon. Malinaw po yan sa banal na kasulatan. Sa 2 Corinthians chapter 12, alam nating inatake si Paul ng matinding karamdaman na nagpapahina po sa kanya, pero sa kahinaan po niya, ang naging sagot, biyaya ng Diyos na nagpalakas sa kanya. Okay? So, yung sufficient grace of God. At ang pinangahawakan ni Apostol Pablo, masalat man siya, masagana man siya, kapos man siya, o kung, di ba, makikita nyo po, alam niya kung paano po, sapagkat ang sabi po niya, gipit man, meron mang mga hirap, sakit na mararanasan, verse number 13 ng Philippians chapter 4, Philippians 4:13, I can do all things which strengtheneth us. Strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat sa pamagitan ni Jesus Christ na nagpapalakas sa akin. So mga kapatid, we need to conquer our weaknesses. Yun yung pinalalakas natin. Kaya nga tayo po, nagwo-workout tayo sa spiritual life po natin. Diba? Yun ang ginagawa po eh. Yung mga boxer, kung ano po yung weakness nila, yun yung pinalalakas nila. Sana ganun din po tayo. It is either palakasin mo yan o depensahan mo yan. Diba? Mahirap naman po yung boxer ka. Alam mo na pagka tinamaan ka sa bodega, yan po ang magiging dahilan para talaga ikaw ay masasabi nating manghina.
manglupaypay. Bakit hahayaan mo pang tamaan ka ng tamaan doon sa weakness mo? 'Di ba? Cover, mga kapatid, our weaknesses or conquer our weaknesses. Mas maganda pong i-cover po natin yan. Huwag niyong ilantad kay Satanas yan. Huwag yung ipinangangalandakan nyo pa kay Satan. Ito, weakness ko yan. Diyan mo ko. No, i-cover mo yan. And then, i-conquer mo, mga kapatid, lahat ng kahinaan mo sa pamagitan po ng pagpapalakas. At tanging Diyos. Diyos at Diyos lamang. Kaya, pag pinag-usapan po natin, ang atake ni Satanas, ang pinakamagandang magagawa natin is to resist, to rebuke the devil, and to refuse. Resist, rebuke, and refuse. Yan po ang magagawa po natin pagka umaatake po si Satan. Sa papanong paraan? Contain and control our worries. Okay? Confront and correct our wrongdoings. Cover or conquer our weaknesses. Yan po ang ating pong pang-counter attack kay Satan. Kaya sa natutunan mo ngayon, heto ka, no? Medyo nag-aalala ka. Pinag-usapan po natin yung tungkol sa pananampalataya. 'Di ba? So, yun naman po kasi. Rely. Magtiwala tayo sa Panginoon. Why? Sabi po ng text natin, malinaw. Cast your cares. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Sa verse number 9, whom resist is steadfast in the faith. So that's the key. Faith pa rin po. Knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. At ang pwede mong panghawakan, verse number 10, and the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Yan po ang salita ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga minamahal, alam ko po na ang mga tinalakay po ng inyong lingkod sa mga ilang sunod-sunod na araw ay sadyang napapanahon sapagkat ito po ang ating pong mga nararanasan. I am very sure na aamin po tayo na lagi po tayong nasa atake ng kaaway. At maintindihan niyo po si Satan, yan ang trabaho niya. Yan po siya. Aatake at aatake po yan. Pero kahit anong atake ni Satan, pag natutunan na po natin ang counter-attack, mga kapatid, yan po ay hindi na magiging malaking problema sa atin. Kaya pagka tinutokso ka ni Satan na mag-alala, imbis na dalin mo yan, ilagak mo sa Panginoon yan. Kapag ka tinutokso ka ni Satan o inatake ka ni Satan na magawa yung mali, kung sakali mang nagawa mo yung mali, i-confront mo at itama mo kaagad yan. Kung ang atake ni Satan sa kahinaan mo, ngayon ang magandang maging kaisipan mo, matuto kang sanggahin. 'Di ba? Protektahan ang iyong kahinaan o i-conquer. Mapanagumpayan mo ang iyong mga kahinaan. Ang akin pong nais sa gabing ito, makatulong sa bawat isa na dahil po sa mga pinagdadaanan natin, sometimes parang gusto nating i-justify yung mga maling reaction po natin, yung maling responses po natin sa mga nangyayari. No, may Biblia po tayo. Tinuro po ng Biblia ko anong dapat. Natural sa tao na nagwo-worry, pero matuto tayo bilang Kristiyano na i-contain at i-control ang ating pong mga alalahanin. Okay? Natural sa tao na tayo po'y namamali, pero maging mababang loob po tayo at tayo po ay maging tapat na i-confront at i-correct natin ang ating pong kamalian. Lahat ng tao, maging Kristiyano, may kahinaan, pero matuto kang sumangga sa atake ni Satanas sa iyong kahinaan. Huwag mong payagang lagit-lagi tinatamaan ang kahinaan. Magandang ito i-cover at i-conquer po natin. I hope na itong mensaheng ito ay muling nakatulong sa bawat isa po sa atin. Let us pray. Dakilang Diyos, alam ko po na ito'y napapanahong mensahe sapagkat laging nandyan si Satanas. Ang sabi nga po, as a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour.
wala na po siyang inabangan, kundi yun talagang maaaring guluhin niya, Panginoon. Dalin niya sa mga maling gawa at atakihin niya sa kahinaan. Upang matakot po kami, upang bumagsak at mabigo kami, upang manlupaypay at manghina kami. Lord, ang mensahe pong ito nawa ay nakapagbigay ng paalala po sa amin at nakapagturo kung ano po ang marapat naming gawin, Panginoon. Lord, may your enabling grace help us, O God, na talagang magtiwala kami ng lubos sa iyo. Na imbis na kami po ay mabuhay sa kabalisahan, magtiwala kami na merong Diyos na po pwede namin paglagakan. Na imbis na kami po'y manatili sa kamalian at manindigan sa mali, matuto kami magpakababa at amin pong ituwid ang aming kamalian sa iyong harapan. Mabuhay kami ng ayon sa iyong kagustuhan at katuwiran. And Lord, please, strengthen us sa amin pong mga weaknesses. Dakilang Diyos, salamat sa turong ito. Salamat po sa banal na salita mo. Hiling ko po, O Diyos, na lahat ng naaabot ng mensaheng ito naway mapalakas at mapagpalang totoo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at ngayong gabing ito, muli po ako'y nagpapasalamat sa inyo sa patuloy po ninyong pagsubaybay. At thank you rin sa Baltasar Gonzales Patola family. So nasenyasan po ako na meron daw po kayong ayuda po sa amin. Salamat po. Salamat po sa inyo. Ang Diyos na po ang magpala po sa inyo. At Sister Miho, ang panalangin namin alam naming medyo mahirap ang lipatan, makarecover ka, makabawi ka ng lakas at naway maging maayos na talaga lahat, completely, yung mga iniaayos mo, ha? Okay, so sa bawat isa po sa atin na ngayon po ay naabot ng ministeryong ito, share nyo po at bigyang lakas din po natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon ang mga mahal po natin sa buhay. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, lalagit lagi, nagpapasalamat ng tagpupuri sa Diyos sapagkat meron tayong salita niya na napagsasalu-saluhan dito po sa ating Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Ingat po kayo. God bless us all. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me